Ang manlalarong ibinigay ang buong puso para sa koponan at patuloy na nagpakita ng magandang laban kahit na may iniindang injury. Yan ay wala ng iba kundi ang ating pambatong si Renz Abando. Sa bawat lindol sa kanyang buhay, matatag siyang nakatindig. Pinatunayan niyang sa larangan ng pagsubok, ang tunay na manlalaro ay hindi lamang lumalaban kundi nagtatagumpay. Sa kabila ng matinding sakit at injury, ibinuhos ni Abando ang kanyang puso sa bawat laban. Pinatunayan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan kundi sa di matitinag na espiritu. Hindi naging hadlang kay Abando ang kanyang natamong pagsubok upang ito'y mawala ng pag-asa. Inakala noon ng koponan na wala na itong magiging silbi, ngunit ay lalo pa itong tumapang sa init ng bakbakan at ibinigay pa rin ang 100% nitong kakayahan magbuhat nang ito'y magbalik sa kanyang pamamahinga. Hindi nagpatinag si Abando sa mga balakid. Kahit paminsan nang itinuring ng anyang na wala na siyang silbi, pinatunayan niyang hindi madaling sumuko ang isang tunay na mandirigma. Bumalik siya sa laro, hindi lang upang patunayan ang kanyang halaga, kundi para muling iguhit ang landas ng tagumpay para sa koponan. Bagamat noon ay naging usap-usapan na tila papalitan na ito ng anyang, ngunit ngayon ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Mukhang wala silang nakitang pwedeng pumalit sa isang Renz Abando dahil ngayon ay ang koponan na ang naghahabol kay Lakay at unti-unti nitong napagtanto kung gaano kahalaga ang isang Renz Abando para sa kanilang koponan at sa kanilang liga. Si Abando ay gumawa ng isang henyong desisyon. Pinahaba ni Lakay ang negosasyon sa kanyang kontrata. Tinatantya ang bawat alok at pinapataas ang halaga ng kanyang paglalaro sa mata ng ibang mga liga tulad ng KBL at Japan B-League. Ito ay isang pagpapakita ng kanyang Pinoy pride at pagpapahalaga sa sariling worth sa mundo ng basketball, tulad ng isang bihasang mandaragat na nagmamaniobra sa kanyang bangka sa gitna ng unos. Ginamit ni Abando ang kanyang karanasan at kahusayan upang paglaruan ang alon ng mga negosasyon, umaakit, umiiwas at sa huli ay nakakamtan ang pinakamainam na kondisyon para sa kanyang paglalayag sa dagat ng profesional na basketball. Sa bawat pag-iwas niya sa mga buitreng nag-aabang ng pagkakataon, ipinakita niya ang talas ng kanyang isip at ang tibay ng kanyang loob. Isang tunay na taktika ng isang henyo sa larangan ng palakasan. Dahil nang malaman niyang may balak palitan siya, tila isang puot ang nabuo sa kanyang dibdib. Sa pagtanggi sa alok ng anyang, hindi lang niya ipinakita ang kanyang katatagan, kundi binigyan din ng leksyon ang lahat na ang pagpapahalaga sa sarili ay mahalaga higit sa anumang alok. Sa kanyang pagtutol, para siyang naglagay ng mabigat na kadena sa mga paa ng kanyang mga kalaban na pinatunayan na hindi siya matitinag o may pagbibili sa ilalim ng pressure, tulad ng isang magiting na mandirigmang sumasalungat sa agos ng kanyang tadhana. Ibinaling ni Abando ang galit na ito upang maging isang siga na nag-aalab, sumusunog sa mga pagdududa at pinagtitibay ang kanyang pwesto sa mundo ng basketball. Napagtanto ng anyang ang kanilang pagkakamali. Si Abando ay hindi lang isang manlalaro, siya ay simbolo ng pag-asa at lakas. Isang malaking kawalan sa koponan at liga si Lakay dahil isa si Abando sa nagpapataas ng views ng kanilang mga laro dahil sa pambihirang hakot nito ng mga fans, hindi lang mga Pinoy, maging ang mga lokal ng Korea. Alam naman natin kung gaano pinapahalagahan ni Abando ang mga taga-suporta nito at kaya ito nakilala sa pagiging humble na manlalaro. Isa pang napagtanto ng koponan ay ang malaking kontribusyon na ibinibigay ni Abando sa depensa at opensa dahil sa pagiging athletic nito sa laro na siyang nagbibigay ng excitement sa mga manonood na bibihira lang makakita ng mga pambihirang pagsalpak sa ring. Kaya malaking kawalan ito hindi lang sa koponan at maging sa KBL kung tuluyang aalis na si Abando at tatawid sa liga ng mga Hapon o ang Japan B-League. Kaya nga ginagawa na ng anyang ang lahat upang mapanatili ito sa kanila. Nagkaroon na ng pagpupulong at talagang inalok na ito ng pinakamataas sa lahat na kontrata na talagang hindi matatanggihan ni Abando. Napakatalino ng desisyon ni Abando sa pagpapataas ng offer para sa kanya. Kahit na may injury pa ito, ngayon ay napakaraming team ang nakikipag-barter at tila mamimili na lamang ito ng pinakamagandang offer. Sa ngayon ay maghintay na lamang tayo ng final decision ni Abando
patungkol sa kanyang malakontrobersyal na kontrata. Mga kashish, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang kanyang mga desisyon? Ano kaya magiging epekto nito sa kanyang karera sa hinaharap? Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine basketball. Together, let's be part of this exciting journey to the top. So, welcome po sa ating komentary mga kaibigan. Kamusta naman po kayo mga kaibigan? Sana lahat tayo ay okay lang sa ating mga buhay-buhay. Bali, lahat po ay welcome na welcome sa lahat ng ating mga opinion at mga kanya-kanyang komento patungkol sa karera ni Renz Abando. Dito po ay ating pag-uusapan kung ano na ba ang nangyayari sa kontrata ni Lakay. Kasi mga kaibigan, talagang pinahahanga tayo dito ni Abando sa kanyang taktika sa pagpapalaki ng mga offer sa kanya kahit na may injury pa ito, ano? Talagang napakatalino ng ginagawa ni Abando ngayon, ano? Talagang nagpapakipot muna at talagang hindi nagpapadalos-dalos sa mga desisyon ng tamang pagpili kung sino ba talaga ang kanyang pipiliin sa mga nag-o-offer. Kasi alam naman natin na napakaraming nakaabang na team sa Japan B-League man o mapa KBL. Maghihintay na lang talaga si Abando kung sino talaga ang may pinakamataas na bid. Talagang binibless si Abando ng taas, ano? Dahil sa napaka-humble lang naman talaga nito at talagang mapagkumbabang tao sa kanyang mga tagahanga. Kaya ayan, medyo nakarma ang koponan ng anyang kasi nga napabalita dati na talagang papalitan na siya after niyang ma-injury. Tapos ayan, wala nang nakitang mas mahusay pa kay Abando at saka kasing dedicated niya sa paglalaro. Puso kasi ang ginagamit ni Abando sa paglalaro, kaya talagang walang sinusukuan ito. So ito pong nakikita nyo laro ngayon ay ito yung last na laro ni Abando. Nakita nyo naman kung gaano talaga ibinigay ni Abando ang lahat, ano? Talagang sa huling laro niya nagpakita ng gilas pa rin talaga. Tapos ayan, para mapansin ng anyang. Pero wala talagang huli na ang lahat. So kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na talagang napakatalino ng desisyon ni Renz Abando sa pagpapatagal ng pagpirma ng kontrata? Boom! Talagang depensador talaga itong si Abando, no? Talagang manghihinayang talaga ang anyang Red Boosters kapag hindi talaga nila ito nakuha. Ibang klase talaga dumipensa ang isang Renz Abando. Talagang kapag nawala si Abando sa KBL, siguradong mamimiss ng mga tao doon ang napaka-athletic na galawan nitong si Lakay. Siya lang kasi halos ang nakakadakdak ng mga ganyan at rumi-rebound ng parang si Sakuragi. Ito yung mga tirang akala mo lusot na, no? Pero talagang hahabol pa rin talaga ni Abando. Ibang klase talaga ang pagiging athletic nito at saka sobrang taas ng talon. Kitang-kita naman natin, grabe. Ang galing din talaga tsumempo ni Abando sa mga ganitong tira, no? Talagang ibang klase. Makikita din talaga natin yung pagka-hustle play ni Abando. Talagang hinahabol pa talaga niya. Ayan, no? Akala nung titira, lusot na pero may nakaabang pa pala sa likod. Kayo po mga kaibigan, ano sa palagay kaya ninyo? Saan kaya mapupunta itong si Renz Abando? At ano kaya ang mas magandang mapuntahan ni Abando? Sa KBL pa rin ba? O sa Japan B-League na? O pabor po kaya kayo na umuwi na talaga dito sa Pilipinas si Abando at doon na lang sa PBA maglaro? Sa palagay nyo, worth it pa kaya? Oo, ayan na naman.
Yan yung mga butata talaga ni Abando na hindi mo aakalain. Grabe talaga bumutata itong si Abando, ano? Talagang napakataas tumalon, ang galing tumempo. Yan yung mga showtime ni Abando, talagang yan yung mamimiss ng mga Koreans. Sigurado, manghihinayang talaga sila at saka alam naman natin kung gaano talaga karami ang supporters ni Abando. Siguradong napakalaking kawalan ni Abando sa KBL dahil syempre sobrang daming mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Pwede kapag nawala siya sa KBL, hihina na rin ang mga views ng mga laro ng KBL sa mga streaming platforms. Kaya talagang pangihinayangan talaga si Abando pag nawala siya doon. Pagsisisihan pa talaga nila. Nung pagkatapos ng injury ni Abando, alam naman natin na sobrang daming mga ikinukumpara kay Abando. Nandiyan na si Justin Gutang na di umano ay mas magaling daw kumpara kay Abando. Tapos ngayon maghahabol-habol sila. Tapos nabalitaan natin na 'di ba naghahanap ang coach ng Anyang sa Japan B-League. Tapos siguro wala silang nakuha doon o walang na prospect na pwedeng pumalit kay Abando. Tapos nabalitaan din natin na umuwi sila dito sa Pilipinas para dito naman maghanap. Pero mukhang wala pa rin talagang nakita sila na kasing galing ni Abando o mas magaling pa sa kanya. Kaya nga, 'di ba? Alam naman natin na kinukuhanan pa rin siya ng bagong kontrata ngayon pero talagang nagpapakipot pa si Abando. Pero kung tutuusin, panalong-panalo na si Abando kung kukuhanin niya yung inaalok ng Anyang na maximum contract. Di ba nabalitaan natin na ang ibibigay ng Anyang ay ang pinaka-maximum ay hanggang $200,000 US. So magiging ang sweldo ni Abando kung pagpalagay natin 180,000 lang ibigay sa kanya hanggang 200, meron siyang 10 to 11 million sa isang kontrata sa isang taon niya. Grabe, solid na rin yun. Panalo na rin si Abando. Pero palagay ko siguro mas malaki siguro ang ino-offer ng Japan B-League, kaya hindi pa talaga maka-oo si Abando. Siguro naghihintay pa siya sa Japan B-League kung sino ang may pinakamataas na bid. Kung sa Japan B-League naman kaya siya maglaro, kayo sa palagay nyo mga kaibigan, saan po kayang team siya maganda mapabilang doon? Alam naman natin na napakarami na ring Pinoy na naglalaro doon, kagaya nila Kai Soto, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, at kung sino-sino pa. Tapos ayan, 'di ba, sakasakali susundan niya si Abarrientos na dating kasama niya sa KBL na Rookie of the Year. Tapos kinuha ng Japan B-League. So susundan niya yata yun. Hindi natin alam. Nakakatuwa talaga tong mga commentator dito sa KBL, no? Talagang kapag si Abando na ang dumipensa o kaya tumira ng mga dakdak o mga supalpal, talagang grabe makareact ang mga Korean. Sigurado mamimiss talaga nila si Abando. Ito yung mga laro ni Abando na talagang ang dami-dami niyang sablay, ano? Ito yung kaya siya sinasabihan na mas magaling pa siguro si Gutang sa kanya dahil nga sa shooting ni Abando talagang medyo tingin ko lang din mas mahina siya pagdating sa mga perimeter or sa mga jump shot kasi panay loob lagi ang tira ni Abando eh. So mga kaibigan, ito yung game ni Abando nung na-injury siya. At ayan, si Onuaku, yan yung tumulak sa kanya. Yan yung sumira ng kanyang karir dyan sa KBL. Yan no, yung pagsabay ni Abando. Kita naman natin na may
sipa pa dun sa kanyang paano kaya na-out of balance si Abando. Tapos itong Koreanong ito napakayabang, siya pa yung galit. Grabe, siya pa yung naghahamon ng parang suntukan kay Abando. Ayun, ito na yung na-injury si Abando dahil dyan sa number 32 na yan yung si Onowaku. Yan talaga yung halos sumira ng karir ni Abando sa basketball. Kaya talagang sobrang daming galit sa taong yan. Ayan no, isasalpak na talaga sana ni Abando pero biglang itinulak ni Onowaku. Talagang kaya na out of balance sa area itong si Abando. Una talaga ang likod ni Abandong bumagsak kaya na-injury yung spine ni Abando, tapos may mga fracture yung kanyang likod, tapos yung kanyang kamay ay na-sprain din. So patong-patong talagang injury ang natamo dito ni Abando sa ginawang kawalanghiyaan nito ni Onowaku. Dito sa injury ito ni Abando, dito nagsimula yung pangamba nila kay Lakay na kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang laruan, yung sa dati niyang galing. Pero pinatunayan ni Abando talagang kayang-kaya pa rin niya maglaro katulad ng dati at halos hindi siya na-injury. Advance kasi mag-isip ang mga Koreans Kaya na habang nagpapagaling pa lang itong si Abando talagang iniisip na nila kung paano ba ang gagawin kay Abando, kung tatanggalin ba or ite-trade or papalitan. Kaya siguro ngayon hindi pa rin pumipirma si Abando sa kanila dahil nga siguro syempre kahit naman sino sasama ang loob sa nangyaring iyon, na kung ikaw ba naman malalaman mo na ite-trade ka at hindi ka na papipirmahin ba ng kontrata, talaga sasama ang loob mo. Tapos pero believe pa rin talaga tayo dito kay Abando dahil nga ipinakita niya pa rin talaga na sa mga huling laro niya kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan kahit na may injury siya. Tapos nabalitaan natin na sumakit din yung likod niya ng laro sa EASL dito sa Cebu, pero ipinakita pa rin niya na talagang kaya pa rin niya. Tapos eto, ngayon sila na ang naghahabol, di ba, kay Abando mga kaibigan. Gaano kagaling at saka kautak si Abando sa pagpapakipot at pagpapahabol sa kanila. Ngayon, pangihinayangan nila ng sobra-sobra itong si Abando. Pero sana nga lang mga kaibigan, makapili na si Abando kung saan ba talaga siya maglalaro, kasi tayong mga tagahanga niya abang na din talaga kung saan ba tayong team lilipat kasabay ng paglipat niya. Syempre doon na rin tayo. Kayo po mga kaibigan, pwede po ninyo i-comment ang lahat ng mga opinion ninyo, mga suggestion, para mapag-usapan natin o mapagkwentuhan itong si Renz Abando sa mga highlights na ipinapakita natin, yung mga Renz Abando highlights. Siguro mga idol, kapag lumipat itong si Renz Abando sa Japan B-League, alam naman natin na medyo ibang level ang galawan sa Japan B-League. Siguro kaya rin gusto ni Abando na makalipat din sa Japan B-League. Masubukan ng husto ang galing niya. Kasi alam naman natin na mas maraming ex-NBA players na naglalaro doon. Tapos balita natin ngayon, maglalaro pa si Watanabe dun sa Japan B-League. So exciting din manood ng mga laro doon. So siguro nga mas bagay na maglaro na lang si Abando sa Japan B-League. Sana may makakampi siyang Pinoy din para hindi siya masyadong manibago doon. Sa palagay ninyo mga kaibigan, kapag dun siya naglaro, mapapakita niya pa rin kaya yung pagiging athletic na laruan niya dito sa KBL? Kasi alam naman natin kung gaano kagaling din ang mga naglalaro sa Japan B-League. So ano kaya ang kahihinatnan ni Abando doon? Magiging bangko kaya siya? Or magiging dominante siya doon?
So hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. So maghintay na lang tayo sa Renz Abando update kung ano ba talaga ang magiging kapalaran ng kanyang kontrata. Maraming salamat po.